Lahat. Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin tugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Gina. Single mom at 26. Isang beses lang pong nakita ng baby ko yung tatay niya. Nung pinanganak siya, pero after noon ay naglaho siyang muli. 2 years old na po yung baby ko ngayon, DJ Lindsay, at meron na rin pong nagmamahal sa akin ulit. Masaya ako sa boyfriend ko pero bago pa lamang po kami. Higit sa lahat, tanggap niya ang anak ko. Ang problema ko po, DJ Lindsay, nitong taon, biglang bumalik ang ex ko. Nag-message siya sa akin para kamustahin yung anak ko na never naman niyang ginawa sa loob ng ilang taon. Sabi niya bigla, gusto niya raw kaming makitang mag-ina niya. Alam mo, DJ Lindsay, sobrang sama ng loob ko sa kanya nung una. Dahil ni panggatas, wala siyang binigay noon. Kaya naman nagtaka ako, bakit bigla siyang nag-message sa akin? Ang sabi sa akin ng ex ko, gusto na raw niyang bumawi ngayon. Gusto na raw niyang magsimula kami ulit. Nagpapadala na siya ng mga gatas, gamit ng bata sa bahay, diapers, at nagbibigay na rin po siya ng pera ngayon. Makikita mo talaga sa kanya na gustong-gusto niyang mag-effort ulit. At Lindsay, consistent po siya sa pagpapadala sa akin. Ang rason niya, bakit daw hindi siya nagpapadala noon o hindi man lang dumadalaw noon o hindi man lang tumatawag sa akin noon para kamustahin ako ay dahil daw sa walang-wala daw siya noon. Kaya naman daw hindi niya nagawang alagaan kaming mag-ina.
Lindsay, sa tingin niyo po ba totoo yung mga pinapakita niya sa akin? O baka naman ginagawa niya lang yun kasi nalaman niya na meron na po akong boyfriend ngayon. Baka naman ginagawa niya lang yun dahil alam niyang may tumatayo ng ama sa anak ko. There is a part of me na gusto siyang bigyan ng another chance. Pero Lindsay, natatakot po ako. Natatakot ako na baka iwanan niya ulit ako sa mga oras na kailangan ko siya. Maayos po ang relasyon namin nitong current boyfriend ko. Magalang. At higit sa lahat, responsable po siyang partner sa akin at sa anak ko. 2 taon pa lang din po kami. Alam ko pong hindi pa ganun katagal para malaman ko kung matinong lalaki nga ba siya. Yan po yung dahilan kung bakit po napasulat ako dito sa Lihim ng Liham, DJ Lindsay. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sino po ba ang dapat kong piliin? Yung ex ko? O yung bago ko? DJ Lindsay muli. Ako po si Gina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Would you please check that time. Huy, ang arte mo dyan. Baka naman, ikaw naman ang mag-check ng oras. Palagi na lang ako. Ano nga bang oras na? Oras natin 9:17 na po ng nagmamagandang umaga. Wow! Welcome to the show. Welcome to Lihim ng Liham. At syempre naman kasama niyo na po nag-iisang girlfriend. Boys Radio. My name is Lindsay. Lindsay. Congratulations! Ako matituloy yung ilong ko. Hoy, i-visit nyo kami dali online. Facebook.com/EnergyFM1067. And dahil dyan ka rin comment, okay, dyan ka rin magpo-post ng iyong komento tungkol sa ating letter for today. It's a Friday today, so kailangan mabigyan natin ng solusyon at matulungan natin itong pangga natin na ito, ha? Magbigay tayo ng sound advice para sa ating pangga na si Gina. By the way, sa lahat po ng mga team replay, baka hindi nyo po alam, pwede nyo pong i-replay yung episodes po ng Lihim ng Liham and yung iba pa pong programs ng Energy FM sa aming pong YouTube account. Nakstaray ba naman siya? Dali na, puntahan mo kami sa YouTube, youtube.com/EnergyFM1067. Okay, tapos alam mo na, drama-drama ka doon, nood-nood ka doon. Kung namimiss mo kami, di i-play-play mo lang yan, ganyan. Bati muna tayo, ha. Good morning kay Rose Ann Villanueva, kay Ate Rosie, kay Rowena, kay Ate Faye Lara. Good morning. Pose si Arnold National. Good morning, Madam. Good morning, Madam. Si Ate Ravicel din, o Gina naman. Ate Ravicel, lagi kang high blood dyan. Oo. Hindi nga. Siyempre, nanghihingi tayo po ng Oo, nanghihingi tayo ng advice para po dito sa ating pangga na si Gina. Alam mo, ang hirap talaga, no? Na tipong sobrang kailangan mo yung isang tao. Lalo na iba kasi yung expectation natin kapag partner natin yung pinag-uusapan, di ba? Talagang ibang level talaga. Yung tipong feeling natin, gagawin, ang in-expect natin yung mga tao na will move mountains for us. Diba? Lalo na sa mga panahon na kailangan natin sila. Bakit naman hindi? Partner nga natin sila, diba? Wow! Ang pangit naman kung yung kapitbahay mo lang yung gumawa ng effort para sa'yo, diba? Diba?
Samantalang siya yung chumorva sa'yo, tapos yung kapitbahay mo yung ina-expect mo nagagawan. So hindi dapat ganun. Talaga naman kailangan lang na, alam mo yon, mag-expect tayo from our partners na they'll be there for us kapag mga panahon na kailangan natin. And yung mga partners naman dyan na nakikinig, no? Dapat alam mo na sa mga pangangailangan na panahon, syempre, ikaw yung aasahan ng partner mo. Kasi hindi naman yan, walang thinking dapat. Ang idea dapat is that hindi tayo lalapit sa ibang tao. 'Di ba? Unang-una natin lalapitan ay yung mga partner natin, mga jowa natin, asawa. 'Di ba? Pangit naman nun kung nangangailangan ka tapos ang una mong lalapitan, yung kaibigan mo, 'di ba? Okay din naman. Pero syempre, kung meron kang asawa o partner, doon ka muna unang lalapit, 'di ba? Hihingi ng tulong, magko-confide, ganyan, iiyak, dadaing. Ganoon naman 'di ba? Anyway, sino nga ba ang dapat piliin? Yung current lalaki na nagmamahal sa kanya? Yung lalaki na sumalo sa kanya noong mga panahon na hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung sino yung pipiliin niya at kung paano siya magsusurvive dahil meron na siyang anak noon. Mahal ko pangga ko, baby ko. Wow! Yun ba ang dapat niyang piliin? O yung lalaking nakaanak sa kanya, tatay ng anak niya, pero nung panahon na kailangan niyang nang mag-aalaga sa kanya dahil nga kakapanganak niya lang, iniwan niya agad itong kanyang asawa. Diba? Tapos noong mga panahon na kailangan niya ng suporta, nowhere to be found si Kuya. So paano? Diba? So sino pipiliin mo dyan sa dalawa? Yung ngayon o yung noon? Dali i-message mo na sa akin at sabihin mo na sa amin kung anong nararamdaman mo. At baka naman, diba, napunta ka na sa ganyang sitwasyon kung saan kailangan mong mamili, diba? Kung sino ba dapat, yung past or yung present. Mahirap yan ha, kasi syempre, a piece of you, diba, belongs to your past eh. Peace lang naman, diba? Akarampot lang naman na piraso po ng iyong puso. Ay syempre, may kinalaman pa rin yung past mo doon. Pero kasi, itong present mo, ginagawa ang lahat para maging maayos ka, tinanggap ka ng buo. So, dapat mo pag-isipan pa ba natin yan? Pero we want to hear your thoughts about this. Mahal ka pangga ko, baby ko. Sabi ni Edge Opal, kung sinong kasama mo ngayon, yon ang piliin mo, sis. Sabi naman ni Arnold, doon tayo sa current dahil tanggap ka kung sino ka at kung ano ka. Doon tayo sa current dahil mahal ka. Siya, hindi naman po importante kung may anak na. Ang importante, mahal nyo talaga ang isa't isa. Sabi naman po ni RJ, may karapatan din naman siya kung tutuusin. It's up to you kung bibigyan mo siya ng chance. If ever na magkabalikan kayo, be wiser and guard your heart na lang po. Ito na naman po tayo sa usapang ex na naman po. Mahal pa niya siguro yung ex niya, sabi ni Israel. Why? Sabi po dito ng mga pangga po natin, sabi ni Ate Rosie, kung saan masaya ang puso mo, doon ka dapat. Sabi naman ni Arch, mabuti naman at kahit papaano ay pumipilit bumawi yung ex mo. Just keep in mind na kahit tanggap ng jowa mo ngayon ang anak mo, hindi siya ang tunay na ama. Ay! Your ex can continue being the dad he needs to be for his child. And you can still keep your current boyfriend as your partner sa buhay. One has no bearing on the other. So pwedeng pagsabayin? Tara. Sa bagay. Oo. Sige, mamaya pag-usapan pa natin yan. Sabi naman ni Mary Torres, siguro po yung BF na lang niya ngayon kasi tinanggap siya ng buo ng boyfriend niya ngayon. Unlike doon sa nang iwan po sa kanya. Sabi naman ni Kevin, ang sakit lang sa tumayong asawa mo at tumayong tatay ng anak mo. Kasi parang binaliwala mo yung effort niya. Ang sakit lang isipin na nagdadalawang isip ka ngayon. Ang unfair lang sa bago mo, di ba? Pinatawad mo yung ex-husband mo. Siya kasi yung nandyan, yung ex-husband mo wala. Di ba? Nakakalungkot lang sa part na bago ka. Manakibutas lang yung naging boyfriend mo ngayon. Yung ginawa yung lahat. Inintindi yung effort, yung time at yung pag-ibig. Sorry na. Sorry po, direct. Sorry po. Okay. Carried away lang po ako, direct. Pasensya na po. Yun yung sabi ni Kevin. Sino pa ba? Sabi ni Virginia Kaliyag, choice mo yan, te. Kung ayaw mong maulit yung masakit mong pinagdaanan, mag-isip ka ng 100,000 baka bago ka mag-decide.
Sabi naman ni Wapo, kunin nyo na yung present but insist that the ex continues the parental support if he wishes to be responsible. I thank you. Yes, Your Honor. Sino pa? Sabi dito ni Anastasio, Papa, decide for yourself. Basta whatever your decision, wag mo kalimutan ang responsibilidad sa bata. Sabi ulit ni Arch, yung ex can still be a dad but not a husband. He doesn't need to be a husband to be a dad. Oh, totoo nga naman yan. Alam nyo, may point kayong lahat eh. May point yung sinabi nitong si isang commenter natin na hindi naman niya sariling dugo, 'di ba? Kahit pa sabihin mong mahal mo yung lalaki ngayon, mahal mo yung boyfriend mo ngayon, hindi pa rin niya sariling dugo yung anak mo, 'di ba? Tapos sabi rin naman nung isang commenter natin, sabi hindi mo naman siya kailangan maging asawa ulit at hindi mo naman kailangan makipagbalikan sa kanya. Basta kaya niyang magpakatatay sa inyong anak, goods na 'yon. Diba? Sabi naman ni Alicia Guevara, tanga ka kung babalikan mo pa yung ex mo. Uy, galit na galit ate. Sa tagal-tagal, babalik ulit yan sa dati niyang ginawa sa'yo. Okay. Sabi naman ni Cristel Abrea, co-parenting na lang po dyan sa current mo. Dyan ka na sa current mo, okay? Co-parenting na lang daw with your ex. No? O sa bagay, uso naman yun. So makiuso na lang tayo. Alam mo, mahirap talaga mag-decide kasi kung ako yan, ang dami ko na kasing naramdaman doon sa ex ko. Tama, pwede naman siya maging tatay ulit. 'Di ba? Magpakatatay sa kanyang anak. Pero yung puso mo should belong to that one person whom you trust, 'di ba? 'Di ba? Yung tipong kaya mong pagkatiwalaan ng buhay mo. Yung tipong alam mo na kapag nagkagipitan, hindi na lang biglang mawawala. 'Di ba? I know it's hard at saka it's too early pa to say kung talagang responsable ba itong current boyfriend mo. Kasi kailangan mo muna siyang tinanggap nga kayo, 'di ba? 'Di ba? Yung sitwasyon ninyong dalawa. So tinanggap niya 'yon nang walang pag-iimbot. So 1 point 'yan para sa kanya. 1 pogi point 'yon. Okay. Ilista nyo. Pero kasi you still have a long way to go. 'Di ba? At saka kasi yung tatay ng anak mo, 26 ka pa lang single mom eh. So i-assume natin na pareho kayong 26 nung mga panahon na 'yon. 'Di ba? Although nakakapag-isip na kayo ng tama, may sarili na kayong belief, may sarili na kayong judgment, pero medyo bubot pa, 'di ba? Medyo bubot pa yung kanyang isip. Isip mo din bubot pa, 'di ba? Noong mga panahon ngayon. So I think, no, pag-aralan mong mabuti kung sino ba yung pipiliin mo. Kasi ang katotohanan ng buhay, trial and error naman lahat eh. 'Di ba? Titingnan mo ngayon kung responsable ba yung tatay ng anak mo, kung magiging consistent ba siya. Kasi kung ilang buwan pa lang siya nagbibigay ng sustento at ng support, 'di ba? Financial sustento at saka yung support ng mga kung ano-anong gamit ng bata, di good, sana tumagal 'yan. Pero hindi mo rin alam kasi itong lalaki na kasama mo ngayon kung magiging consistent din ba siya, 'di ba, sa mga ginagawa niya. So kung ako sa'yo, yan, test the water muna. Wow! Lahat naman kailangan i-testing mo muna. Huwag kang sunggab ng sunggab. Yan yung lagi natin sinasabi dito sa Lihim ng Liham. Ang sarap ng meron kang choices, 'di ba? May choice ka kung pipiliin mo siya, kung ito bang isa yung pipiliin mo o di kaya naman, alam mo yon, 'di ba? Tawag dito, magpapahinga ka muna. Lahat tayo may choice. Yan yung sinasabi ko. And wag mo i-pressure yung sarili mo na kailangan mo nang mamili agad kasi hindi naman talaga. 'Di ba? Kung ano yung setup mo ngayon, sige lang. Gawin mo lang 'yan. Kasi nananahimik kayo nagulo lang naman kayo nung bumalik yung ex mo 'di ba? Pero lahat, 'di ba? Going smooth naman yung mga ginagawa ninyo ngayon So nagulo lang kayo nung bumalik yung ex mo. So kung ano yung ginagawa mo ngayon, pagpatuloy mo lang 'yan, 'di ba? Pero doon sa side ng isip mo dapat, 'di ba? Pagtuunan mo ng pansin yung sa anak mo naman, yung right ng anak mo. Na kailangan kilalanin niya yung kanyang tatay, na kailangan kahit papaano magbonding silang magtatay, ganyan. So yun lang naman para sa akin. Kung sa tingin mo talagang karapat dapat piliin yung iyang current, di pag-aralan mo pa din, 'di ba? Huwag tayong judge ng judge agad, huwag tayong sunggab ng sunggab kasi diyan tayo napapahamak Pag maaga tayong nagtitiwala sa tao. 'Di ba? Yan yung dahilan kung bakit may mga taong 'di ba nagagawa ng masama kapag pumunta sila at dumaan sila sa dark na tunnel, 'di ba? Dark na tunnel kasi dark, hindi mo alam kung anong meron doon. Ang daming pwedeng mangyari, ang daming posibilidad. So kailangan, 'di ba? Pagtuunan mo ng pansin kung kanino ka magtitiwala.
Kasi yan yung hindi mo nagawa nung una. Nagtiwala ka agad doon sa nakabuntis sa'yo o iniwan ka nung nanganak ka. Ang sakit, di ba? So, huwag kang magpadalos-dalos this time around kasi meron ka ng anak na kailangan i-consider and supportahan, di ba? Nanay ka pa man din. So, lahat ng desisyon mo dapat alam mo na kaakibat yung anak mo. Package deal kayong dalawa, di ba? Wow! So, yun. Di ba? Huwag magtiwala agad pero kailangan mong i-test ang mga bagay-bagay kung ayaw mong mapahamak. Pwede mo namang ipaintindi sa kanila di ba? Na dun sa ex mo, I'm sorry pero nawala ka ng 2 taon. Hindi biro yung 2 taon na pinagdaanan ko na mag-isa lang ako. Ngayon kung gusto mong bumawi, do your thing. Maghihintay ako at i-absorb ko lahat ng ipaparamdam mo sa aming mag-ina. Pero as to judging agad, magbigay agad ng judgment, kung tatanggapin kita bilang kabiyak ko this time, hindi ko alam ang sagot dyan. Kasi you have to prove yourself. Ganyan. Tapos doon naman sa current mo, maraming salamat. Pasalamat ka syempre. Pero pagpasensyahan mo na kung nandito tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Bumalik yung ex ko at hindi natin maipagkakaila na dugo pa rin niya yung kanyang anak. Diba? So tingnan natin sa mga susunod na kabanata. But one thing is for sure, mahal kita, mahal mo ko, wala tayong problema. Hello kay Cristel Abrea, listening here sa office, Brenton International. Ay, antaray, international. Pa-shoutout naman po DJ Lindsay sa office mate namin. Happy birthday, Isaiah Bernard. Hello naman sa iyo dyan. Sabi pa dito kung ako sa'yo, wag ka na lang magjowa. Wala pang sakit ng ulo. Grabe ka naman. Sabi ni Teves, John Paul, marami pang darating sa'yo para lokohin ka ulit. Hoy! Hindi mo siya tatakutin. Bakla ka ng takot. Sabi dito ni Maria Edita Lazo, good morning, Lindsay. I'm back from a long time of recuperating. Also voted for you. Uy, oo nga pala, bumoto kayo. Puro kayo ganyan. VP Choice Awards, Oo, Best FM Female DJ. Sa VP Choice Awards. I-share niyo yung reel. Sa isang araw, pwede ka mag-share multiple times, pero baka kasi mas spam kayo, kaya mag-ingat din kayo. Ibig sabihin, multiple times din ako madadagdagan ng vote kapag ilang beses kang bumoto dyan sa VP Choice Awards. Okay, sabi ni dito sa susunod, sa Tulfo na lang sila magkita-kita. Ay, ang talino. Oo. Focus ka lang sa anak mo, sabi ni Yoli Regodono, sabi ni Ate Yoli. So, that's it. Mag-isip ka ng mabuti and always consider yung welfare ng iyong anak. Diba? Kasi ang sarap kiligin. Mga babae kasi tayo kahit may anak na tayo, kinikilig pa rin tayo. At nakakahaba ng hair talaga yung idea na may 2 lalaki na gustong pumasok. Hoy, hindi! Gusto maging part ng buhay mo. Diba? Iba pa rin yung ganong feeling. Pero, kailangan kasi patunayan nila yung sarili nila para piliin mo siya. Diba? Sino ba sa kanilang 2? Yan ang tanong. 2 kayo sa buhay ko.